Hi everyone, this is your girl Sweet. So, yeah, it's been a while. Medyo na-busy yung atin nyo. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo yung aking first impression dito sa Canada. Specifically here in Toronto. So, by the way, katatapos ko lang mag-gym and out of nowhere, naisipan ko lang na i-share itong aking first impression dito sa Canada. So, ayun na nga. Dumating ako dito sa Canada, winter. As in, winter pa talaga. Tapos, galing ako sa Australia, which is summer sa Australia. So, sobrang alive ng lugar. Alam mo yun, galing ka sa lugar na sobrang alive dahil summer. Tapos, bigla akong napunta sa lugar na winter. Alam niyo naman yung feeling pag winter, sobrang nakakasad, ganun. So, ayun. Pagdating ko, jet lag pa ako. As in, alam mo yun, lutang pa ang pag-iisip ko dahil sa biyahe. And connecting flight pa ako, hindi direct flight. So, pumunta from my suburb, pumunta agad ako sa downtown. So, nagbiyahe ako from my place, papunta sa downtown. And sobrang nagulat talaga ako dahil ang tagal ng biyahe. Sobrang tagal. From my suburb. As in, ito talaga, as in. Tapos sobrang lamig pa nung oras na yon. Imagine guys, from the bus station, galing sa suburb ko, from bus, papunta sa subway or kung saan ka sasakay ng train, it took me 40 minutes. 40 minutes ang biyahe papunta sa subway lang. Tapos papunta sa subway is sasakay ka na naman ng train or subway papunta sa downtown. Tapos marami ka pang bababaan. For example, pupunta kasi ako noon sa may Jollibee sa Danda, sa pinaka-center. Tapos kailangan pa bababa sa Gloria. Ang daming bababaan. Tapos yun, yung utak ko, tapos sobrang nakakalito ang map. As in talaga, pagod na ako, wala na akong lakas. Tapos kailangan ko pang mag-analyze sa map. Unlike kasi, di ba, sa Australia, like sobrang dali lang ng train station doon, i-review mo lang kung saan ka sasakay, platform 1, platform 2, ganun, okay na. Dito, as in, medyo, kung bago ka pa lang dito sa Canada, sobrang nakakalito. But, take note, specific lang siya dito sa Toronto ha, kasi nandito ako sa Toronto. So, hindi natin alam kung ano yung sa ibang lugar, Vancouver, Alberta, pero feeling ko iba din yung way of transportation din. Kasi nga dito sa Toronto, sobrang laki, as in sobrang laki dito. Kaya yun yung hindi ko in-expect. Kaya nagulat ako. So ayun na nga, sa biyahe pa lang, jet lag na ang atin yun. Tapos nagbiyahe papuntang downtown or city, which is umabot ng 1 hour and 30 minutes. Hindi pa kasama doon ang paghihintay ha. Mga waiting time sa bus, waiting time sa subway. So ayun, nanghina ng atin yun. So pangalawa, diba winter yun? And alam niyo naman na legal dito yung ganon. Ito talaga, isa sa pinaka-nagulat talaga ako dahil ang daming nagaganyan. Tapos sobrang baho ng amoy, as in, alam niyo, sobrang baho ng amoy ng marijuana. As in, sobrang kapit. Hindi ko talaga kaya siya. So, and also yung mga tao dito, dahil nga normal lang, kahit sa bus, nagaganyan sila. So, nasa bus station ako, nung papunta pa ako sa downtown, may nagaganyan. As in, yung amoy talaga, umiikot sa loob ng bus. Tapos, sobrang tagal pa mawala. Tapos, nung pagbaba ako sa bus, nung nasa downtown na naman ako, habang naglalakad ako kahit walang tao, bigla na lang ako nakakaamoy ng ganyan. So yun, hinang-hina na ako, sumasakit na yung ulo ko. Tapos okay lang kung after 1 hour makakaamoy ako. But then, ang problema is, habang naglalakad ako, every minute halos every minute, is palagi akong nakakaamoy ng ganyan. Tapos, ng marijuana. Tapos pumunta pa ako sa Danda Square. Sobrang dami din doon, as in talaga, like, so yun, nanghina na talaga ako. Sobra, wala, parang yung
ano, yung battery ko from, di ba 50% na lang? Parang naging 30% na siya dahil sa amoy ng marijuana. Tapos habang naglalakad ako, nagtitingin ako sa city, sa bagong area, medyo yung aura niya is sad. Sad yung na-feel ko dahil nga dito sa Canada, winter, tapos wala akong halos makita na tao. Siguro, ganyan talaga dito pala. Basta winter, medyo sad talaga yung vibe. Pero ang sa isip ko lang yun, basta nilalabanan ko na lang. Kasi sa isip ko na, wala lang yun dahil nanibago pa lang ako. Kasi first day ko pa, ganun. Tapos sobrang nagulat talaga ako sa vibe dahil imagine, may nagmamariwana sa loob ng bus. Tapos, aside from that, nung nasa downtown na ako, ang dami kong timing pa, siguro timing lang yun. Timing pa na habang naglalakad ako sa city or sa downtown, ang dami kong nakikita na baliw. Alam mo, nung paglabas ko talaga sa subway, pinakaunang nakita ko is lalaki na gaganito ganito. Tapos yung sipon niya tumutulo hanggang dito. As in, hanggang dito yung... Tapos nun palabas na ako galing sa subway. Pataas na ako. May nakita na naman akong ibang baliw na kahit anong ginagawa. Alam mo yung parang zombie na nagaganon-ganon. So ayun, wala na nga akong halos makita ng mga tao nung time na yun. Ganun pang klase na tao yung palagi kong nasasalubong. Pero kahit ganun, nawala din yung pagod ko. Medyo nabawi siya dahil nakakain ako ng Jollibee. Kumain agad ako ng Jollibee pagdating na paglapag ko dito sa Canada. So ayun guys, nung pauwi na ako, syempre another almost 2 hours na naman na biyahe. So kahit nakakain na ako ng Jollibee, hinang-hina na talaga ako dahil sa aside sa palagi ako nakakamoy ng marijuana, sobrang lamig din ng panahon at jet lag pa ako galing sa biyahe. So yung first day ko talaga dito sa Canada is nilagnat ako. So nilagnat ako as in ang grabe. So and also kinabukasan pa pagising ko, ang dami kong pimples. Tinubuan ako ng 3 tigyawat and hanggang ngayon, dumating ako February, March, April, May, June, mag-July na. Hanggang ngayon, sobrang dami yung pimples ko. Nakita niyo yan? Ang dami kong breakout. Hindi pa siya nag-heal, but I'm trying my best na i-fix tong mukha ko. Na i-fix tong aking pagmumukha. Yan. Pero mawawala din to. Siguro, marami kasi akong inaasikaso. Kaya din siguro, sobrang dami kong pimples. And also, sabi nila is the water daw. Ang cause nito is, baka daw hindi ako hiyang sa water. Pero depende kasi yan sa skin ninyo. Kung hiyangan din kasi. Sabi nila, basta may something sa water na hindi hiyang yung skin ko. So hiyangan lang talaga kasi sa Australia nawala yung mga pimples ko. As in, hindi talaga ako may tumutubo like tag-iisa pero kinabukasan nawawala agad. Pero dito talaga sobrang dami. Nakita nyo yan? As in, tapos hindi na siya nawawala. But meron din akong mga naririnig na kakarating lang sa mga bago pa lang na dumating sa Australia na sobrang dami din ng mga tigyawat nila. As in, nag-break out talaga sila ng sobra-sobra. Ako naman, nung nasa Australia ako, hindi ako nag-break out. Like, literal, opposite sa akin, nawala talaga. And dito din sa Canada, meron ding iba na marami silang pimples sa Pilipinas and pagdating nila dito, nawala. So, parang hiyangan lang talaga siya. Nakalipit. May pagkain akong dala. So yun, regarding naman sa transportation na malayo yung biyahe, expected talaga yan dahil sobrang laki ng Toronto. As in, sobrang laki ng city na to. And actually, ang mga tao na pumunta doon sa New York, sinasabi pa nila na mas maganda daw ang transportation dito sa Canada. And also, even though na subway yung mga
yung sa train nila is subway, nasa ilalim. Okay lang naman dahil sobrang bilis ng waiting. Sobrang bilis ng time interval ng next train. Like, nasa 5 to 10 minutes lang. And, ayan, dumating na agad. But then, yung mga train kasi, yung subway is, again, kwento ko na to sa ibang vlog, is nasa downtown, uptown, midtown. And, di ba nakatira ako sa, like, parang suburb. Parang suburb siya kung tawagin sa, sa Australia. Sa Pilipinas, parang village, mga ganun. So, kaya, medyo malayo pag pupunta ako ng downtown, uptown, midtown. Actually, nung bago pa talaga ako dito, inisip ko kung ano kayong feeling ng winter. Like, totoo ba talaga na makakasad, makaka-depress? Kasi ang dami kong nakikita na nadidepress na daw sila. Sobrang sad, ganon. Yun talaga yung curious ako na feeling. Dahil ako kasi personally, sa isip ko, di ba sanay ako mag-isa, independent. So, kahit saan ako na lugar, hindi talaga ako nakaka-feel ng sadness. As in, ang OA naman, hindi nakaka-feel ng sadness. I mean, not to the point na sobrang sad dahil ang layo sa family ko. Hindi ako nakaka-feel ng masyadong too much na pain sa ganyan. Or homesick. Hindi ako na-homesick dahil nga sanay na ako. Pero nung dito ako, nung winter pa dito sa Canada, tumalab siya. Hindi ko in-expect na tumalab siya sa akin. Oo, naka-feel ako ng konting sadness. Dahil sa situation ko siguro na sobrang naninibago. So sa part ko, personally, nafe-feel ko lang yung sadness. Hindi siguro dahil winter, but because nakaka-feel ako ng sadness ng time na yon dahil wala pa akong mahanap na trabaho. Yun lang. Nung wala pa akong work. Yun talaga yung rason bakit ako nalulungkot. Sobrang nasasad ako. But then luckily, hindi pa ako nag 1 month. Naka-work na agad ako. And yes, I thank God for that. Pero ngayon na may trabaho na ako and may work na ako kahit winter pa, nawala na yung sadness. Happy ng atin nyo, happy na ako, happy na ang girl. So therefore, I conclude, depende lang talaga yan sa tao. Dahil iba-iba talaga tayo, iba-iba tayo mag-cope up sa situation, and iba-iba yung goal, iba-iba yung perspective natin. Yun, kaya it's very important na kailangan natin respetuhin at huwag natin i-invalidate yung feelings na iba. So yung mga nakaka-feel ng sadness or yung nadidepress sorry, yung nadidepress sila dito sa Canada, valid yung feelings nila dahil nga iba-iba tayo ng experience din sa life. Iba-iba tayo ng situation sa Pilipinas. Kaya valid yung, hindi ko ini-invalidate yung feelings nila. It's valid. Ako nga, nakaka-feel ako ng sadness nung winter dito at wala akong trabaho. Grabe talaga yung pagkalugmo ko. Yes, umiyak na talaga ako nung as in, grabe talaga. Kaya naiintindihan ko talaga yung mga taong nasa ganong situation. Dahil kung iisipin mo, sobrang hirap talaga. Imagine ang lamig ng panahon, grabe yung pag-adjust mo sa panahon, tapos wala ka pang trabaho, and lalayo ka sa family mo. As in, grabe yung mga challenges na yan. Like mentally, financially, kasi grabe magagastos ka talaga. Siyempre, wala ka pang work, makakagastos ka. So, emotionally, mentally. Kaya, kailangan talaga prepare. Be prepared. Sending love! So, kaya sa mga tao na nagbabalak na pumunta dito sa Canada or sa ibang bansa, ipagpatuloy niyo lang yan, guys. I mean, kung yan yung goal niyo talaga, ang dream niyo para mabago yung buhay ninyo or situation ng life niyo, why not? Kailangan lang talaga mag-sacrifice. It takes sacrifice, but make sure merong finish line. Hindi pwede na habang buhay nilang sacrifice, pain and sacrifices, no? Dapat meron ding finish line. And also, para sa mga taong nagsasabi na sobrang pangit daw dito sa Canada. Siguro para sa inyo pangit, pero for me, sobrang laki ng pasasalamat ko kay Canada dahil siya yung sumagip sa akin sa panahong bagsak ng katawan ko. Sa panahong hindi na kaya ng katawan ko at pagod na ng katawan ko nung nasa Australia pa ako. Like, sobrang amazing talaga, sobrang timing ng approval, ang pag-send ng approval ni Canada sa akin. Perfect na perfect talaga yung panahon.
Kaya, sobrang laki ng pasasalamat ko. And now, yeah, I have my freedom. So, share ko lang sa inyo yung aking journey pala dito sa Canada, yung pag-process. So, actually, 5 years ago today, yun na time na nagka-idea ako na, mag-Canada na lang ako. Yung nahanap ko si Canada after. Pero, yun nga, sobrang imposible pa siya sa akin. Like, hindi ko alam anong gagawin ko, paano. But still, even though alam ko na sobrang imposible sa akin nung panahon na yun, ako kapunta dito sa Canada, grabe pa rin yung pagre-research ko, lahat ng mga requirements or any pathway, lahat para makapunta lang dito sa Canada. Nag-research talaga ako hanggang umaga, like araw-araw ako nanonood ng YouTube, sumasali sa mga Facebook page, nagbabasa ng mga post questions, pati comment, binabasa ko lahat. Tapos pag feeling ko may parang interesting na topic, nagko-comment ako ng FF, ibig sabihin follow up. So, hanggang sa fast forward, yun, napunta ako sa Australia. Pero dumating na, 'di ba, ako sa point na nakapag-process na ako ng papers ko sa Canada. So, nung nasa Australia na ako again, doon nag-apply ako ng open work permit. Tapos sobrang tagal ng mga waiting ko sa pag-apply ko sa Canada. Imagine, so nung nasa Australia na ako, doon nag-lodge ako ulit ng aking open work permit na papers. Tapos it took me 7 months yata before ma-approve yung aking application. Timing na kung kailan natapos ang aking student visa sa Australia, 1 week right after, natanggap ko agad yung aking approval sa Canada. Like, grabe, sobrang taas ng process. Imagine, every year, hindi siya nawala sa isip ko na mag-Canada talaga. And, yun, sobrang worth it mag-Canada, guys. Kung yan talaga yung dream nyo. Kasi itong dream ko na Canada dream, hindi lang siya para sa sarili ko, kundi para sa family ko and also para sa ibang tao. So, yun lang. Bye! Thank you so much for watching.